Good morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Actually, ka-coffee, sa mga nangyayaring ito sa issue ng mga Marcos at ng mga Duterte, malaki yung kasalanan dito ng kampo ni Digong. Actually, sa totoo lang, mga Duterte yung may kasalanan dito. Sila actually yung isa sa mga sumisira dito sa unity team. Kasi maganda naman ang relasyon Pero ito, parang mga bully na, hala, bira ng bira, banat ng banat kay PBBM, kung ano-ano yung sasabihin, magsasalita yung tatay, magsasalita si Baste, magsasalita si Paulo Duterte, hala, lahat na sila nagsalita. Si VP Sara na lang yung medyo tahimik ka-coffee. Medyo hindi nagsasalita dito sa usapin na ito. Syempre, mahihiya din siya Kasi ang ganda ng trato sa pamilya nila. Hindi lang kay Vice President Sara Duterte. Maganda yung trato ni PBBM sa mga Duterte. Pero on the other hand, sinusuklian ito ng hindi magandang pagtingin o pagtrato ng pamilya Duterte. Except kay Sara Duterte, dito kay PBBM. Though may times din na medyo si Sara Duterte nadadala ng mga kapatid niya o ng kanyang pamilya na siguro pressure din yan. Halimbawa, yung rally dyan sa Liwasang Bonifacio na nagsusuporta din. Ito, kung may headline na naman ngayon, ang term na complicated. Yan, maganda pala yung term na yan sa relasyon. Complicated daw po yan. Yan, nasa pahayagan po yan. Ito nasa Philippine Star at sa iba't ibang pahayagan, It's complicated, Marcos says of ties with Vice President and the Dutertes. Complicated talaga. Alam mo kung bakit? Ikaw, maganda yung pagtingin mo sa tao na yan, pero ang isinusukli sa iyo, hindi maganda. May pagkabuli ang ginagawa nitong mga Duterte. Biruin mo naman, magkasama sa administrasyon ang kanilang family member, Sara Duterte, pero mananawagan sila, ibagsak ang administrasyon. Ano yun? Nasa matinong pag-iisip ba yan? So, complicated. Ganyan ilarawan ni PBBM. Kayo, ano sa tingin niyo pag sinabing complicated, Pero actually, umayos lang itong mga Duterte. Hindi magiging complicated ito kasi walang problema kay PBBM Nasa kampo ni Dongdong Shi yung problema With continued attacks from his predecessor, President Marcos yesterday described his relationship with the Duterte family as complicated. In Tagalog, komplikado. Sa madaling sabi, hindi mo na maintindihan. Parang complex na masyado. Una, ipaiba-iba ng statement Pabawi-bawi ng mga statement itong kampo ni Dongdong Shi. Magkakaiba sila ng sinasabi Parang masyadong bitter itong mga to Marcos, however, said his relations with Vice President and Education Secretary Sara Duterte have not changed. Biruin mo. Mabait talaga itong si PBBM. Inaabuso lang. Inaabuso lang talaga ng kampo ni Digong. Even si Harry Roque nagsabi kaaway niya na yan Hindi pala kaaway. Ang tingin ni Harry Roque kay PBBM, kaaway Pero sabi niya, mabait talaga si PBBM. O yan, umamin na rin kayo mismo. O nadulas lang si Harry Roque na naman dyan. O baka nadulas na naman siya, bawiin na naman yung statement ni Balentong, During a question and answer portion dyan po sa luncheon hosted by the Foreign Correspondents Association of the Philippines, so itong FOCAP, dyan po sa Manila Hotel, Marcos was asked how he would reconcile his continued alliance with the Vice President amid her family's vocal disdain over his policies. Tama nga naman, kasi ang iniisip ng mga tao, total, yung buong pamilya na yan binabanatan ka naman, di ba? Ayaw ka patahimikin ng mga yan imbes na manahimik na lang sige pa rin si PBBM, tuloy pa rin siya sa pakikipag-usap kay Vice President Sara Duterte kasi ang suggestion niya nila, totally, huwag ka na makipag-communicate dyan sa mga Duterte. Pero si PBBM, naniniwala siya, kasama niya sa gobyerno si Vice President Sara Duterte, so kailangan niya pa rin makipagtrabaho dito. At paglilinaw sabi ni PBBM mismo, hindi nagbago yung kanyang relasyon simula nung kampanya dito kay Vice President Sara Duterte. Kung mapapansin nyo, si First Lady, sigurado naman yun sa mga nangyayari. Hindi niya nagugustuhan itong ginagawa ng kampo ni Dongdong Shi sa kanyang asawa. So walang naman makipagplastikan yan, direkta na. Huwag yan ang pansinin itong kapatid nila Baste, itong si Sara Duterte, dahil sobra na yung pagbira nila kay PBBM. But if you ask about no one, of course, I have the most contact with is Inday Sara. Totoo yan. And how we were with each other during the campaign after the election, it hasn't really changed. That's what she always says, he said, referring to the Vice President. Si Sara Duterte ang nagsasabi niyan. Pero minsan kasi, hindi mo rin maintindihan si VP Sara Kasi, halimbawa, kahapon na may video na naman siya pinalabas, itong mangga, di ba, kumakain ng mangga.
ano na naman yan, di ba? Parinig na naman yan. Sinong pinapataan niyang manggagamit? Ano yan? Si Amy Marcos o si PBBM? O dalawa lang yan ka-coffee na pinapatawaan niyang manggagamit. Pansinin ninyo ha, ang ganda ng pagtrato sa inyo ng presidente. Ano ba ginawa sa inyong masama? Di ba? Kasi kung masama si PBBM, yung mga pinagsasabi ni Digong, pananagutin niya yan eh. Di ba? Hindi man siya directly, pero idadaan niya sa ibang paraan yan. O sige, halimbawa issue dyan sa ICC. O sana magbigay lang yan ng statement para mas matakot palalo si Dongdong Shi. Pero hindi eh. Tapos ito kayo, sige, wala kayong tigil. O itong mangga, issue sa mangga na naman yan. Bagamat kumakain lang yan, yung mga patama na yan, walang katapusan yan eh. Nagpatama na naman. Sino yung manggagamit na naman? Kasi obvious naman, ang ibig sabihin nila sa mangga, manggagamit. Tapos itong si Harry Roque, nag-issue din, na parang pinapalabas nila si PBBM ng gamit. Manggagamit. Hindi parang naglilink, parang may usapan itong dalawa. Beshi yan eh, si Sara Duterte at saka si Harry Roque. Close friends yung mga yan. And then pareha sila ng content, issue about sa manggagamit. Isipin Roque, directly, pinapangalanan niya, pinapalabas niya doon na si PBBM ang manggagamit. Kesyo si Sara Duterte daw, before leading sa mga surveys, and then nag-giveaway kay PBBM para magpresidente, kasi kung tumakbo daw na presidente si Sara Duterte, siya ang nanalo. And then, ang ginawa daw ni Sara Duterte, binigay daw po yung boto ng Mindanao kay PBBM. Ganon din yung boto ng Cebu. And then, after the election, nung nanalo na raw si PBBM, hindi man lang daw suportahan si Sara Duterte doon sa confidential funds niya. Kasi po ko lumalabas. So, pinapalabas sila manggagamit si PBBM dahil hindi sumuporta sa confidential funds. Alam naman natin na very problematic yung issue na yan dyan sa confidential funds. At hindi ma-explain ng maayos ni Vice President Sara Duterte. Kung na-explain niya lang ng maayos yan, na-justify niya yung existence ng mga confidential funds na yan, di sana sinuportahan yan. Kasi nagkaroon na ng issue, marami ng pagpula, hindi pagiging pantay, etc. At nagastos lang itong 125 million pesos na confidential funds in a matter of 19 days. Questionable talaga yan. So nagdesisyon ng Congress na wag nang bigyan yan si Vice President Sara Duterte. And other agencies, hindi lang yung DepEd at hindi lang ang OVP. And other agencies na wala naman direct involvement dito sa national security, sa intelligence gathering, etc. So nagtampo sila dyan. Kaya sinasabi nila, manggagamit itong si PBBM. Kasi matapos daw manalo, abay kinalimutan na itong si VP Sara. And then makikita mo, may video pala si VP Sara about sa mangga. O ano yan? Sinong tinutukoy nyo dyan? Si Amy Marcos kasi babatsi na. Magkaibigan kayo. Sisiraan mo ba naman yung kaibigan mo na naman? Unless kung attitude mo talaga ganyan, manira ng kaibigan. Sino yung pinapatamaan yung manggagamit? Harry Roque, si PBBM ang tinutukoy niya, si Sara Duterte, hindi pinangalanan. But, pansinin nyo ha, yung kampo nyo, kampo ni Digong, walang tigil. Si PBBM, kalmado, na gusto pa itong masettle. Maging maayos, work, ika nga, ka-coffee, para umasenso yung ating ekonomiya. Pero kayo itong issue ng issue, rally ng rally, prayer rally ng prayer rally, murahan naman ang nangyayari. Nagra-rhyme yun ha. Prayer rally ng prayer rally, puro naman kayo mura. Puro ibagsak ang gobyerno, ibagsak ang administrasyon. Yan ang pinapanawagan nyo. Maayos ba yan? May mali sa inyo. Kasalanan nyo talaga yan kung bakit nagkakaganyan. Tapos sabihin nyo, sisisin nyo sa amin. Kami, pinagtatanggol namin ang administrasyon. Kung ano yung mga pinagsasasabi ninyong kalokohan, dinidebunk namin yan. Nagpapakalat na rin kayo ng fake news Kung anong sabihin ni Maharlika, paniniwalaan nyo na rin i-share nyo na, gagawa nyo na rin ng content, kayo din ang may problema dyan. Diba? Huwag nyo isisi kay PBBM na gumagawa ng gera sa China, etc. Natapakan lang kayo, kaya ganyan kayo. Kasi hindi nyo makontrol yung administrasyon. Sabi pa, sige tuloy natin to. Are you all right? Sabi ha. You're in the middle of all of this. So, tinanong si PBBM dyan. The president said as asking the vice president. She says, no, I'll just work. Don't worry about it. I'll just work and work and work and work. That's her attitude, Marcos said. Si Sara Duterte, ganyan daw, no? Actually, nabubudol din yan si Sara Duterte. Nasusulsulan kasi yan ng mga circle niya. Isa na dyan si Harry Roque sa circle niya. Nasusulsulan. Kaya nagkakaganyan. Diba, view niya sa China, hindi naman pro-China yan noon si Sara Duterte, against yan sa China. Napigilan lang yan ni Dong Shi. Kasi
kinausap si Dongxi ng ambassador ng China na pagkontrolin naman yung anak. Kasi medyo prangka ito against China. Ayan, nagbago ng pananaw. Siguro, pagrespeto na lang din ni Sara Duterte dito sa issue ng China. Pero sabi ni PBBM, noong isang araw lang din, inline sila ni Sara Duterte sa pagtingin dito sa usapin ng West Philippine Sea. Hindi nga lang nagsasalita. Siguro, out of respect na lang yan ni Sara Duterte sa pamilya niya. Kaya hindi siya nagsasalita. Ibig sabihin ba dyan, susuportahan ni PBBM sa 2028 si Sara Duterte? Ayan ay malabo pa ka-coffee dahil medyo matagal pa at I don't think yung circle ni PBBM would agree, no? The president earlier defended the vice president over her silence on China's aggressive acts in the West Philippine Sea. Yan, ito yung sinasabi ko kanina, no? Last week, Marcos said that he was horrified by the supposedly secret gentleman's agreement entered into by former President Rodrigo Duterte and Chinese President Xi Jinping that the Philippines would not undertake repair at the rusting BRP Sierra Madre, which remains grounded in Ayungin Shoal in the West Philippine Sea and now serve as a naval outpost. Dininay pa nila yan, pero inamin na rin ng Chinese Embassy na totoong may ganyang agreement. Ito na yung mga kapatid naman ni Sara. Davao City 1st District Paulo Duterte and Davao City Mayor Sebastian Duterte have criticized Marcos in recent days. So, pamilya talaga nila. Si Kitty na lang talaga ang hindi nakikisawsaw dito sa politika, which is tama, no? Diyan na lang siya sa basketball na lang siya mag-enjoy, di ba? Pero wag na siya makisali dito sa usaping politika kasi mga kapatid walang tigil eh. The elder Duterte earlier said that Marcos should be content with his 6-year term and no longer eye for a term extension as the former president accused his successor of plotting such. O isa pa to, issue settled na ito eh. Yung paulit-ulit na pagsasabi ni Digong na gusto ni PBBM mag-extend ang term, gayahin yung tatay niya, paulit-ulit na kayo dyan eh. Hindi na nga kayo nag-move on dyan eh. Yung unang prayer rally ninyo dyan, yung People's Initiative, kinasyon ninyo, sinasabi nyo gusto ni PBBM mag-extend. Ang sabi ni PBBM, malinaw, economic provisions lang ang babaguhin sa Constitution. And wala na naman kayong maisip na issue. Nag-rally kayo dyan sa Tagum City. Ano na naman lang sinasabi nyo? Cha-cha na naman. Term extension naman ni PBBM. Yung issue na China na dapat sinagot ninyo, hindi nyo sinasagot. Di ba? Nasa sa inyo ang problema. Kaya tumigil na lang kayo, di ba? Manahimik na lang kayo. Kausapin nyo si Maharlika. Teka, kambyo-kambyo naman tayo, di ba? Hindi mo man mabubusalan yung bibig niya. Sana factual. Huwag yung pakalat kayo ng pakalat ng fake news kasi nakakasira kayo ng gobyerno. Daming umaasa sa gobyerno, gusto nyo sirain. Paano yung mga taong umaasa dyan sa gobyerno? Yun ang mali. Pakibait ng presidente sa inyo sa usapin niya ng ICC. Laking hinga yun ni Digong Sabi ni PBBM, walang jurisdiction ng ICC, hindi kayo pwede mag-serve ng warrant of arrest dito. Samantalang ng una, natakot si Digong dyan. Nagpanic si Digong dyan sa ICC. Tawag agad kay Harry Roque, di ba? Kasi international law expert si Harry Roque. Na anytime daw, arrestuhin siya, saserban siya ng warrant ng ICC. Ito, nakakuha kayo ng assurance ngayon sa presidente na no ICC. Walang papasok na ICC, walang warrant na isi-serve. Edi nakahinga kayo. Nakahinga kayo ngayon na wala yung kalbaryo ninyo, pero isang thank you, wala kayong sinabing thank you. Tapos, ang igaganti nyo pa, sisiraan nyo pa yung administrasyon na to. Kayo ang problema. Kayo tong gawa ng issue sa administrasyon. Tumulong na lang kayo. Si Digong naman, ang tanda na, dapat nagre-retire na yan, nag-enjoy na ng pera niya dahil napakarami niyang pera. Enjoy niya na lang yan, retirement niya, mag-travel siya around the world. Punta siyang Amerika. Di ba? Enjoy niya yung pera niya, napakarami niyang pera, billions of pesos. Huwag na siya mangialam sa administrasyon. From time to time, ipatawag siya, ano ba ang laman itong agreement na to, pwede na siguro i-explain. Pero yung mga kampanya ka pa, mag-iikot ka pa, hirap ka ng tumayo, inaalalayan ka ng tumayo, sige, kailangan mo pa rin magsalita. Ito namang mga kampo ni Digong, mga supporters ni Digong, na gustong maging senador, Glenn Chong, Attorney Vic, Harry Roque, sino pa yung mga yan, gustong magsenador, hatak-hatak pa rin yung matanda. Hatak-hatak doon sa stage para magsalita, para siraan na naman ang administrasyon, para magsigawan ang tao.
Huwag nyo nang gamitin si Digong. Mangampanya kayo ng sarili nyo. Hatak pa kayo ng hatak dyan eh. Ang tanda na yan, hinahatak nyo pa. Hindi na nga makapagsalita halos eh. Hindi na nga makatayo ng maayos eh. Tapos, gagamitin nyo pa rin sa kampanya nyo. Huwag ganon. Diba? Gumawa kayo ng sarili nyo o maghanap kayo ng iba na susuporta sa inyo. Huwag kayo masyadong gumagamit kay Digong. Kasi matanda na yan at saka nakakagulo na kasi sa administrasyon ni PBBM. Alright, sige. Anong say mo dyan, Ka-Coffee? Anong masasabi mo? I-share, Ka-Coffee, ang iyong opinion, ang inyong reaction dyan sa ating comment section at dyan po sa Facebook at YouTube. No? Baka hindi pa po kayo naka-like at naka-follow sa ating Facebook page, ang Ka-Coffee. Yung mga nasa Facebook na nakikinig sa atin, i-click lang po lang like at follow dyan sa Facebook. At kung nasa YouTube kayo, Ka-Coffee, pasuyo na lang ha, attendance check tayo. Please, i-like nyo lang po itong video na para sa ating attendance. At baka hindi pa kayo nakasubscribe, pasuyo na lang, Ka-Coffee ha. Madali lang yan, i-click lang po ang subscribe. Libre yan, walang bayad. Yung join, Ka-Coffee, sa YouTube, may bayad dyan. Huwag nyo i-click yan. Kasi pag nag-click kayo nyan, singilin kayo ng 99 pesos ni YouTube. May bayad dyan, Ka-Coffee. Pero pag nag-join kayo dyan, nag-upload ako ng mga personal content, ng mga bagay na hindi nyo pa alam tungkol sa akin, nandito sa ating regular page, no, regular channel. Pag nag-join kayo, yan, may mga content ako na ipapasok dyan, no, na medyo personal, na hindi nyo alam tungkol sa akin. Pero may bayad dyan. Again, that's 99 pesos per month, no. Alright, sige, maraming salamat po sa pagsama sa akin, Ka-Coffee. Ingat po kayo ha, nasaan man po kayong panig ng daigdig. Paalam po sa inyo. Ingat, bye-bye!